Magandang umaga mga bata! Ngayon tayo ay tumayo at tayo ay mananalangin. Pumunta na sa harapan ang nakatakdang manalangin ngayong araw. Amen! Ngayon magandang umaga muli mga bata! Ngayon, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay meron ako ditong inihandang awitin. Gusto niyo bang umawit? Yan. Ang pamagat ng ating awitin ay ang mga ibon. Ako muna at pagkayari ko ay kayo naman. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, mahal ka ng Diyos. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, mahal ka ng Diyos. Ang mga puno na lumalaki ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga puno na lumalaki ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Huwag ka nang malungkot, mahal ka ng Diyos. Ayan! Ngayon, kayo naman. 1, 2, 3, awit. Ayan. Ngayon, nasihan ba kayo sa ating awitin? Ngayon, dumako na tayo sa ating aralin ngayong araw. At ang ating aralin ngayong araw ay ang pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay ang bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. At ang pandiwa ay binubuo ng salitang ugat at panlapit. Ngayon, meron ako ditong halimbawa. Ang ating halimbawa ay tumatawa ng mag-isa sa Eril sa isang sulok. Yung word na tumatawa, siya ay nagsasaad ng salitang kilos o galaw. Pangalawang halimbawa ay si Maria ay kumakanta sa palengke. Yung salitang kumakanta ay nagsasaad din ng salitang kilos o galaw. Naintindihan ba mga bata? Ngayon, para mas lalo niyong maunawaan, meron ako dito mga inihandang mga pangungusap at tutukuyin niyo lamang kung ano ang pandiwa na ginamit sa pangungusap. Ayan. At ang ating unang pangungusap ay tumakbo ako ng mabilis. Palagay nyo, ano ang ginamit nating pandiwa? Tama, tumakbo. Ngayon, ang pangalawang pangungusap ay nagpunta si Gerald sa simbahan kasama ang kanyang pamilya. Ano ang ating ginamit na pandiwa? Tama, nagpunta. Dahil ang nagpunta ay nagsasaad ng salitang kilos o galaw. At ang pangatlo naman ay naglakad si Gab papuntang palengke. Ano ang ating pandiwang ginamit? Tama, ang ginamit sa pangungusap sa pangatlo ay naglakad. Dahil ang naglakad ay nagsasaad ng salitang kilos o galaw. Ngayon, naintindihan ba ang ating talakayin ngayong araw? Ano nga muli ang pandiwa? Tama, ito ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ngayon, para mas lubos yung maunawaan ang ating talakayin ngayong araw, ay meron akong inihandang kwento. Ngunit, bago ko simulan, kumuha muna kayo ng isang kwaderno at lapis, sapagkat isusulat nyo ang mga narinig nyong pandiwa na salita na ginamit natin sa kwento. Naintindihan ba? Ayan, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay
si Ana. Yan. Isang umaga, nagising si Ana na puno ng enerhiya. Gumayak siya at sinimulan ang araw sa pagkakape at pagkain ng masusustansyang pagkain. Nang matapos siya sa kanyang mga gawain, naglakad siya papunta sa paaralan. Tumakbo siya sa daan, naglaro ng takbuhan kasama ang mga kaibigan niya. Nakatulong siya sa paglinis ng paaralan at nagtanim ng mga halaman sa hardin. Sa hapon, dinalaw niya ang kanyang lola, nagluto sila ng paborito niyang kakanin. Nagtimpla siya ng mainit na tsaa para sa kanilang merienda. Masaya silang nagkwekwentuhan habang nagkakainan. Pagkatapos, naglaro sila ng sepa sa bakuran. Tumalon si Ana at humampas ng malakas. Sumigaw siya sa tuwa at nagpatuloy sa kanyang laro. Pagsapit ng gabi, natapos ang kanilang mga aktibidad at bumalik na si Ana sa kanyang tahanan. At dyan nagtatapos ang kwentong si Ana. Ngayon, naintindihan niyo ba ang ating kwento ngayong araw? Ngayon, maaari niyo ba sabihin sa akin kung ano ang mga pandiwang ginamit sa ating kwento? Sige nga. Tama, mayroon doong pagkain sapagkat si Ana ay kumain ng masusustansyang pagkain. Sunod, naglakad. Tama, dahil si Ana ay naglakad papunta sa kanyang paaralan. Magaling. Ano pa? Tumatakbo. Tama, dahil ang tumatakbo din ay nagsasaad ng salitang kilos o galaw. Nagluto. Magaling. Ano pa? Nagtimpla. Tama, si Ana ay nagtimpla ng tsaa. At, ano pa? Tumalon. Magaling dahil si Ana ay tumalon nung naglalaro sila ng sepa sa kanilang bakuran. Ngayon, lubos nang nauunawaan niyo ang ating aralin ngayong araw. Madami kayong natutunan ngayong araw. Ngayon, bigyan niyo ng magaling clap ang inyong sarili. Alam niyo ba kung paano ang magaling clap? Hindi po. Ngayon, gagawin ko muna at pagkatapos kayo naman. Isa, dalawa, tatlo, ang galing. Isa, dalawa, tatlo, ang galing. Isa, dalawa, tatlo, ang galing-galing. O kayo naman mga bata. Ayan, at dyan nagtatapos ang ating talakayin ngayong araw. Paalam!